Sa malapit na hinaharap, ang Harbinger Corporation ay may napakahusay na pabrika ng robot kung saan nagtatrabaho ang isang cyborg na pinangalanang Mills. Habang pinangangasiwaan ang pinakabagong mga modelo, nakatanggap siya ng mahalagang mensahe sa kanyang isipan. Ang Harbinger Training Facility ay nakatuklas ng ilang mga anomalya sa modelong kilala bilang SAR o Study Analyze Reprogram. Agad na nagulat si Mills sa kanyang boss na nagkaroon ng reprogram count para sa 1.2 milyon sa loob lamang ng isang araw, ngunit binabati lang niya ito. Nang maglaon sa isang base ng militar, nalaman ni Captain Bukes mula kay Drifter na sila ay ipinadala sa isang pagsasanay sa loob ng 2 araw sa isang malayong isla. Hindi ito ikinatutuwa ni Bukes dahil nagsasanay na ang kanyang koponan sa huling 4 na beses na lumabas sila, ngunit wala siyang pagpipilian kundi sumunod. Sa kanyang paglabas, nilapitan siya ni Mills na nagpapaliwanag na darating din siya dahil dapat niyang tingnan ang hardware ng pagsasanay. Walang tiwala sa kanya si Bukes at sa tingin niya ay ipinadala siya ni Harbinger upang bantayan ang koponan. Sa sandaling lumipad ang eroplano, ginagamit ni Mills ang kanyang scanner upang matuto ng higit pa tungkol sa bawat miyembro ng koponan na napansin na may tech implant si Robinson sa kanyang mga mata. Nang itinutok niya ang kanyang rifle sa kanya at sinabing nakikita niya siya, dinisarmahan ni Mills ang sandata niya sa pamamagitan lamang ng isang paghak sa tingin lang na itinuturo na maaari niya itong paputukin mula sa malayo kung gusto niya. Nang malapit na silang dumating, pinapaalalahanan ni Bukes ang team na susubaybayan sila kaya dapat silang magpakabait. Nagulat si Mills na hindi na niya ma-access ang pandaigdigang network at wala siyang pagpipilian kundi magpalit sa lokal na network. Dumating ang koponan sa pasilidad ng pagsasanay, gayunpaman, hindi nila mahanap ang isang solong tao kahit saan, kaya inisip nila kung sino ang dapat na magsusubaybay sa kanila. Habang papaalis ang eroplano, tinanong ni Mills si Bukes kung mayroon ba siyang anumang suporta sa lupa o recon, ngunit sinabi niyang wala. Matapos tumawid sa isang koridor sa pasilidad, lumabas ang koponan upang maghanap sa kagubatan. Nag-set up sila ng drone at pagkatapos ay umalis na sila, naghiwa-hiwalay sila kasama si Mills na nasa likod. Napansin niya ang isang hindi kilalang drone sa gitna ng mga puno ngunit hindi siya nagsabi tungkol dito. Hindi nagtagal ay nahanap na nila ang lugar ng pagsasanay at nagsimulang lumipat sa kanilang mga posisyon, ngunit bigla na lang napalibutan ng mga kakaibang drone sa pagsubaybay. Itinaas ni Drifter ang kanyang sandata ngunit pinigilan siya ni Mills habang ipinapaliwanag niya na ang mga drone na ito ay binago ng quantum, ibig sabihin ay wala silang mga operator. Ang mga drone ay nanonood sa kanila ng ilang segundo ngunit walang ginagawa, kaya inutusan ni Bukes ang lahat na magpatuloy. Makalipas ang ilang sandali, sa wakas ay nahanap na nila ang kanilang mga target at nadismaya nang makitang mga pangunahing robot lang ito. Mabilis silang gumawa ng plano ng pag-atake at kumalat upang magpaputok ng iba't ibang mga armas, mula sa mga bala hanggang sa aktwal na mga rocket, habang ang mga drone ay nagtatala ng lahat ng kanilang mga taktika. Sa loob lamang ng ilang segundo, nawasak na ang lahat ng mga target. Samantala, nagpa siya si Mills na sundan ng isang drone at kalaunan ay nakatagpo ng isang SAR, kaya agad niyang sinubukang i-access ito. Nalilito siya nang hindi niya magawang tignan ang programming nito at ang malala pa, ang SAR ay biglang lumingon at nakitang may dugo sa ulo nito. Habang nakapikit siya, pinanood ni Mills ang ilang footage mula sa training program ng unit at nabalisa siya nang makita ang SAR na binabaril ang iba't ibang tao sa kanilang mga mukha. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, ang SAR ay wala na kaya bumalik si Mills sa team. Sa gabi, nag-set up ang team at nagpapahinga habang tinatalakay nila si Mills, na kasalukuyang nakaupong mag-isa at sinusuri ang impormasyong nakalap niya. Sinusuri siya ni Drifter at nagkomento sa katotohanang hindi gumagana ang kanilang mga radyo, ngunit hindi rin na-access ni Mills ang pandaigdigang network, ibig sabihin, may humaharang sa kanilang mga pagpapadala. Pagkatapos ay tinanong ni Drifter si Mills tungkol sa kanyang chip kaya ibinahagi niya ang kanyang kwento, noong siya ay 11 taong gulang. Siya ay nagkaroon ng paralysis, kaya tinanggap niya ang isang sponsorship mula sa Harbinger na magpagaling sa kanya. Pagkatapos, iniulat ni Drifter kay Bukes na wala ring mga comm si Mills, kaya lalong naging kaina-hinala si Bukes sa ekspedisyong ito. Bago matulog ang lahat, napansin ni Mills na marami pa ring drone sa kagubatan. Ilang sandali pa habang natutulog si Mills, ang kakaibang footage na nakuha niya mula sa SAR ay patuloy na naglalaro sa kanyang mga mata. Samantala, nagbabantay si Loftus nang bigla siyang nilapitan ng drone, ngunit sinabihan lang niya itong lumayo.
Ang drone ay lumilipad pabalik upang ipakita ang isang bagay sa gitna ng mga puno. Ito ay si SAR, na agad na sumunod sa kanya. Si Loftus ay hindi nag-atubiling magpaputok upang ipagtanggol ang kanyang sarili. Sa kampo, nagising si Mills nang marinig niya ang pagtatalo ng lahat tungkol sa ilang kakaibang ingay at nanumpa si Goodwin na nakita niyang nawala si Loftus. Ang koponan ay pumasok sa kagubatan upang hanapin si Loftus, ngunit hindi nila siya nakita hanggang sa inumaga na sila at nakita ang ilang dugo sa damo. Kasunod ng clue na ito, nabalisa sila nang makita ang katawan ni Loftus sa isang puno. Ang grupo ay nasa isang defensive na posisyon habang sinusuri ni Mills ang lugar, na natuklasan na sila ay nasa lugar ng kanilang target mula kahapon. Sa sandaling iyon, isang drone ang nagpakita at pinanood sila ng isang segundo bago umalis, para lamang bigla ang tamaan ng bala at patayin ang isa sa mga sundalo. Lumilitaw ang isang grupo ng mga robot sa kagubatan sa parehong posisyon kung saan ang koponan ay naroroon kahapon at pinaputukan sila, kaya ang koponan ay nagmamadaling magtago sa likod ng mga puno at sa kabutihang palad walang nasaktan. Nang huminto ang mga putok, naglabas ang mga sundalo ng ilang usok na granada upang tumakas sa ilalim ng proteksyon ng hamog. Nagsimulang bumaril muli ang mga robot at gumanti ang mga sundalo habang tumatakbo sila, ngunit lumihis si Bukes para lapitan ang mga makina mula sa gilid. Binaril niya ang isa sa kanila ngunit wala itong nagawang anumang pinsala at nang makita siya ng mga robot ay agad silang umalis. Samantala, aksidenteng nahiwalay ang isang sundalo sa team at nahanap siya ng 3 drone, ngunit tinakat niya ito ng ilang putok. Sa kasamaang palad, siya ay natagpuan ng SAR na siyang bumuhat sa kanya upang mapatay siya ng isa pang robot. Bumalik sa koponan, ipinaliwanag ni Bukes na ang mga robot na nakita niya ay mas advanced kaysa sa mga mula kahapon at inutusan si Mills na patayin silang lahat. Gayunpaman, sinabi ni Mills na hindi niya magagawa dahil may error sa programming, kaya kasalukuyang sinusubukan niya ang mga posibilidad. Si Bukes ay hindi naniniwala sa kanya at itinuro na ang mga pagkakamali ay hindi ganoon kahusay. Sa sandaling iyon, bumalik si Robinson mula sa paghahanap sa kanilang nawawalang kasama, ngunit natagpuan lamang niya ang kanyang helmet. Nagpa siya ang koponan na lumipat muli upang magpatuloy sa paghahanap. Habang tinatahak nila ang kagubatan, hindi mapigilan ni Bukes na isipin kung bakit hinayaan sila ng mga robot sa halip na patayin silang lahat at iniisip kung dahil kasama nila si Mills. Naputol ang pag-uusap nang makatagpo sila ng isang grupo ng mga patay na hayop na ginagamit ng mga robot bilang target para sa pagsasanay at napagtanto nilang si Loftus ay ginamit para sa parehong kapalaran. Biglang lumitaw muli ang mga robot at agad na nagpaputok, kaya ang koponan ay nagsimulang tumakbo palayo ng mas mabilis hanggat maaari. Muntik nang mabaril si Mills ngunit itinulak siya ni Bukes sa tamang oras, dahilan para gumulong sila pababa ng burol at mapalayo sa grupo. Tumama si Mills sa isang puno at agad na nawalan ng malay. Sinubukan ni Drifter, Goodwin at Robinson na makipag-ugnayan sa kanila ngunit hindi nagtagumpay, kaya nagpatuloy sila sa paghahanap. Sa gabi, dinala ni Bukes si Mills sa pasukan ng pasilidad at sa wakas ay nakipag-ugnayan sa iba na bumalik sa kanilang kampo. Gusto siyang puntahan ng 3, ngunit inutusan sila ni Bukes na manatili dahil ang kadiliman ay gagawin silang madaling biktima ng mga robot. Sa halip, pumayag silang mag-regroup sa umaga. Makalipas ang ilang sandali, may lumabas na drone at pinanood si Bukes ng ilang segundo bago umalis. Isang nag-aalalang Bukes ang humawak kay Mills at nagtago sa likod ng dingding habang ang SAR ay papalapit. Gayunpaman, ang robot ay nag-a-activate lamang ng isang bagay na nagpabukas ng mga mata ni Mills sa isang maikling sandali, na parang may ipinagpapalit na impormasyon. Pagkatapos ang SAR ay pasimpleng umalis. Kinaumagahan, nagising si Mills at sinabi ni Bukes sa kanya ang nangyari kagabi. Sinabi ni Mills na kailangan nilang hanapin ang SAR na iyon, ngunit nang itanong ni Bukes kung bakit, hindi niya ito maipaliwanag. Inutusan siya ni Bukes na humanap ng magandang dahilan, pagkatapos ay umalis sila para muling makipagkita sa iba. Maayos ang lahat at ipinaliwanag ni Drifter na nakakagulat na hindi sila nasubaybayan kahit na madali lang na magagawa ito ng mga robot. Nang makumpirma na ni Mills na malinis na ang daan sa unahan at nasa likod na nila ang lahat ng signal, nagpasya silang bumalik sa drop point at maghintay ng sasakyan para kunin sila. Dahil si Mills lang ang makakapagbukas ng pinto ng pasilidad, dadalhin siya ni Bukes sa kalsada habang ang iba ay nagbibigay ng cover mula sa kagubatan. Mabilis silang nakarating sa pinto at habang ginagawa ni Mills ang paghack ng lock, lumabas ang mga drone at naghagis ng ilang smoke grenade, na kinokopya ang diskarte ng team.
Sa sandaling iyon, lumitaw ang mga robot sa kagubatan at nagsimulang magpaputok kaya sinubukan ng mga sundalo na tumakbo para lamang mabaril si Drifter sa binti. Habang nagtatago ang tatlo mula sa matinding putok, nagawa ni Mills na buksan ang pinto at nagpa siya si Bukes na pumunta at iligtas ang kanyang koponan. Pinaalis ni Drifter sina Goodwin at Robinson habang siya ay nananatili pabalik upang magbigay ng cover. Sa kasamaang palad, muli siyang tinamaan ng bala bago ang SAR ay nagpakita at iniipit si Drifter pababa. Sinubukan ni Bukes ang kanyang makakaya na paputukan ang mga robot para pigilan ang mga ito ng hindi mapakinabangan, at nang mapansin ni Mills ang pagkaantala ay tumakbo siya patungo sa kanila, na naging dahilan upang huminto ang lahat ng mga robot sa pagbaril sa sandaling makita siya. Pagkatapos ay sinubukan ni Mills na sirain sila ngunit hindi niya ito magawa. At si SAR ay nagpapakita ng sandata para tapusin si Drifter. Iginiit ni Mills na magagawa niya ito at hiniling sa iba na huwag silang barilin. Ngunit dahil wala pa rin nangyayari, binaril ni Bukes si Drifter upang iligtas siya mula sa pagpapahirap kay SAR habang dinadala ng mga robot ang katawan. Sa wakas ay nakapasok na ang team sa pasilidad at napatitig si Mills kay Bukes, na biglang nagsiwalat na ginawa niya ang mga robot na ito. Ang islang ito ay kadalasang ginagamit ng mga marino upang magsanay at alam ni Mills na hiniling ang koponan ni Bok, ngunit sumusumpa siyang hindi niya alam kung bakit. Ang kanyang mga robot na prototype ay kadalasang sinusubok din dito, ngunit ang mga code ay sumulong ng higit pa kaysa sa naisip niya. Ang mga robot na ito ay dapat na maging kapalit para sa mga sundalo ng tao, kaya natututo at pinagbubuti nila ang kanilang mga sarili tulad ng mga tao. Galit na galit si Bukes nang marinig ang lahat ng ito at sinabing kasalanan ni Mills na namatay ang kanyang mga tauhan. Sa sandaling iyon ay napansin nilang dahan-daang binubuksan ng mga robot ang pintuan sa harap, kaya kailangan nilang maghanap ng mas magandang defensive position. Binuksan ni Mills ang isang pinto sa isa pang silid at nang buksan niya ang mga ilaw, natakot sila nang makita ang isang buong hukbo ng mga robot ng SAR. Sa kabutihang palad, lahat sila ay naka-shutdown, kaya binuksan ni Mills ang isa pang pinto at lumipat sila sa isang silid kung saan nakita nila ang mga katawan ng lahat ng empleyado ng pasilidad. Kumonekta si Mills sa computer ngunit hindi pa rin niya magawang makipag-usap sa labas ng mundo, kaya nagsimulang gumawa ng plano si Bukes na pabagalin ang mga robot mula doon. Biglang umalis si Mills, nilock ang pinto sa likod niya upang pigilan ang mga sundalo sa pagsunod sa kanya habang siya ay bumalik sa silid kasama ang mga SAR na robot. Ginising niya ang isang robot at ina-activate ang speech program nito para magsimulang magtanong. Ang mga utos ng mga robot ay patakbuhin ang programa ng pakikipaglaban ng tao, at nang sinubukan ni Mills na kanselahin ang mga order na yun, natuklasan niyang hindi niya ito magagawa. Ipinapaliwanag ng SAR na hindi ito makakasunod dahil ang mga paksa ng pagsasanay ay hindi gumaganap gaya ng inaasahan, kaya kailangan nila ng bago at mas motivated na mga target. Pagkatapos ay sinimulan ng robot ang pag-scan kay Mills habang kinukumpirma na ang programa nila ang nagdala sa mga Marines dito, ngunit hindi natukoy ang pagkumpleto ng pagsasanay. Galit na galit, sinubukan ni Mills na i-access muli ang code ngunit nabigo. Pagkatapos ay sinimulang i-activate ng SAR ang iba pang mga robot kasabay ng pagsira ng pinto at pagpasok ng mga nasa labas. Sa isang segundo ay naisip ni Mills na tapos na ito para sa kanya, ngunit sa sandaling iyon ay pilit ding binuksan ng mga sundalo ang pinto at kinaladkad siya sa loob bago muling isara. Habang nagsisimulang magtrabaho ang mga robot sa pagbubukas din ng pintong ito, tinatapos ni Bukes ang pag-set up ng ilang pampasabog bago magsimulang tumakas ang team. Sa kasamaang palad, ang mga robot ay mabilis na pumasok sa loob at na-activate ang mga pampasabog, na naging sanhi ng pagsabog na umabot din sa koponan. Si Mills ay tinamaan din ng electromagnetic disturbance na nangangahulugang ang mga robot ay may dalang mga EMP grenade. Sa kabutihang palad, ang koponan ay namamahala sa paggapang palabas at natuklasan ang isang lugar ng pagsasanay na ginigaya ang isang lungsod. Mayroong maraming mga inabandunang kagamitan at ang mga katawan ng mga nakaraang Marine unit. Habang tumitingin-tingin ang mga sundalo sa paligid at kumukuha ng anumang armas na mahahanap nila, pumunta si Mills sa isang tunnel para kumuha ng EMP grenade mula sa bumagsak na robot. Pagkatapos ay tiningnan niya ang footage ng SAR kung saan tinapos ng mga robot ang mga kasamahan niya na nagpapaiyak sa kanya sa pagkakasala. Nang makakuha sila ng sapat na armas, naghiwa-hiwalay ang mga sundalo para hintayin ang mga robot. Sinuri ni Bukes si Mills at nalaman na ang granada ay kayang ma-deactivate ang SAR, pati na rin ang pagpapatumba sa pinuno ay dapat ding magpahinto sa iba pang mga robot.
Gayunpaman ang saklaw nito ay masyadong maikli kaya kakailanganin nila ng detonator. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Mills na hindi pa sila pinapatay ng robot dahil sinasadya nila ito upang makakuha pa ng higit pang pagsasanay mula sa kanila. Sinabi ni Bukes na ang granada ay maaaring pumatay din sa kanya, ngunit sinabi ni Mills na ito lang ang tanging paraan nila. Ang koponan ay gumugugol ng buong magdamag na gising na naghihintay ng isang pag-atake, ngunit ang mga robot ay hindi lumabas hanggang umaga. Habang nananatiling nakatago si Goodwin dahil nasa kanya ang mga detonator para sa mga bombang iniwan nila sa kalsada, nagpaputok si Bukes mula sa likod ng isang kotse at bumaril si Robinson mula sa kanyang posisyon sa bubong. Binabantayan ni Mills ang kalye gamit ang scanner at sa sandaling magsimulang magmarcha pababa ang mga robot, sinabihan niya si Goodwin na i-activate ang mga unang bomba na sumisira sa ilang mga kaaway. Hindi nagtagal ay umalis si Robinson sa bubong at nagtago sa likod ng isang bintana upang ipagpatuloy ang pagpapaputok, at isang SAR ang halos maabutan si Bukes sa kalye, ngunit pinigilan ito ng paputok sa tamang oras. Sa kasamaang palad, sinusubaybayan ng drone si Goodwin, kaya kailangan niyang tumakas bago siya mahanap din ng mga robot. Si Robinson ay patuloy na bumabaril mula sa bintana upang magbigay ng cover kay Bukes, na tumakbo upang tulungan si Goodwin, ngunit inilalagay nito ang lahat ng atensyon sa kanya at si Robinson ay binaril hanggang sa mamatay ng mga robot. Sa kalaunan, nakahanap sina Bukes at Goodwin ng isang ligtas na lugar sa likod ng isang pader, na pagtanto lamang na nalaglag nila ang huling detonator sa kalye. Walang choice si Bukes kundi lumabas ulit, tumakbo para humanap ng cover sa likod ng kotse habang patuloy na pinaputukan siya ng mga robot. Sa sandaling iyon, lumitaw si Mills sa tabi niya at kinuha ang detonator, at ang kanyang presensya ay nagpahinto sa mga robot na magpaputok. Nagsisimula pa ring lumapit ang mga robot kaya naglakad pa atras ang dalawa para gabayan sila sa lokasyon ng granada. Biglang binaril ng robot si Mills sa balikat at nang mahawakan siya ni Bukes, inactivate niya ang EMP grenade. Ang lahat ng mga robot ay bumagsak habang si Mills ay buhay ngunit hindi gumagana. Sa kasamaang palad, hindi nagtagal ang SAR ay nakabawi sa pinsala at sinundan sila, kaya dinala ni Bukes si Mills sa loob ng gusali. Sa sandaling makagalaw na siya muli, sinabihan siya ni Bukes na umalis habang nananatili siya sa hagdanan at binabaril ang robot. Halos wala ng lakas, gumapang si Mills sa sahig upang hanapin ang katawan ni Robinson habang si Bukes ay naubusan ng mga bala at ang SAR itinapon din siya sa kwarto. Gayunpaman, ang SAR ay tumangging patayin si Bukes dahil kailangan pa rin ito ng higit pang data para makumpleto ang programa at sa halip ay lumapit siya kay Mills. Ang robot ay nakatayo sa itaas ni Mills habang hinihingi niya ang pagkakakilanlan mula sa kanya, ngunit matyagang naghihintay si Mills para sa tamang sandali bago sumagot ng tao, at ginamit ang baril ni Robinson para pabagsakin ang robot. Habang bumabagsak ang SAR sa lupa, umonekta ito sa mga mata ni Mills at nagda-download ng ilang impormasyon bago tuluyang mag-deactivate kasabay ng pag-shutdown ni Mills. Makalipas ang ilang sandali, sa wakas ay dumating ang isang eroplano upang kunin sina Bukes, Goodwin at Mills. Habang naghahanda silang sumakay, bumukas ang mga mata ni Mills na nagpapakitang nasa kanya na ngayon ang protocol ng misyon ng SAR. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, i-on ang notification, at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel. Salamat sa panunood.